Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Hola! Hello! Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At syempre nagbabalik Direk Freddy Valera. Ayan, ano bang meron? So pag-usapan natin to, may nitinit pa. Aray ko, napaaso tuloy ako. Wali. So, eto na nga. So, ilalabas na daw at ipapakita na daw si Mary Grace Piatos. Meron na! Tarantado rin eh, no? Nasaan ba yung tubo? Wala talagang ano to si Sara Duterte kahit kailan eh. So nakita niyo ba mga ka-eksena yung isang lalaki na katabi ni Atty. Claire? Oh, yan yung sheriff na sinapak niya nung araw. Okay? So, tetestigo din mga ka-eksena laban sa kanya. Pero yung Mary Grace Piatos sa defense team naman. So, paano kaya nila ipapakita sino kaya si Mary Grace Piatos? Samantalang sinabi na po ng PSA, wala pong nabubuhay na Mary Grace Piatos sa bansa. Meron na! Subscribe. So, wag na natin patagalin mga ka-eksena. Ipapakilala at sasabihin dito kung sino-sino pa ang mga witnesses ng magkabilang panig. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa din sa putang inang si Sara Duterte. Bigyan na natin ng reaksyon ang balitang mainit-init pa. Aray! Napasok ako? Ay, napasok. O, eto na, pasok. Take it away. Oh. Inilista bilang testigo ng impeachment prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte ang court sheriff na sinapak ng bise noong Davao City Mayor pa siya. Ipinatatawag din bilang testigo si Mary Grace Piatos Oh? na lumabas noong walang birth records. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ayaw sa... Noong July 2011. Teka, Direk. Luma na yan eh. Anong connect yan kay Sara Duterte? Bakit kailangan pang imbitahan at ba't kailangan pang maungkat yung video ng pananuntok niya? Alam niyo ba, nung panahon na yan, hangang-hanga ako eh. Akala ko maganda. Akala ko tama yung ginawa ni Sara. Pero syempre, bulag tayo nung panahon na eh. Ngayon, gising na tayo. Dilat pa kahit inaantok. Boom! Diba? Na mali. Bakit kanyo mga ka-eksena? Itong mama na sheriff, pinapatupad niya lang kung ano yung batas. Itong putang ina si Sara Duterte bilang isang mayor na dapat iniintindi niya at sinusunod niya yung batas at syempre sa paggamit ng malumanay at tawag dito, usapan lang. Walang violenting reaksyon, walang harasan, walang ganyan. So, doon pumapasok mga ka-eksena na pagpapatunay ng ugali nitong putang ina si Sara Duterte ay talagang abnormal. Boom! Talaga hong ang galawan ay pang-kriminal, violente, mainitin ang ulo na hindi posible na makagawa ng hindi maganda at karumaldumal na krimen. Kagaya ng pagpatay. O bakit? Hindi ba no joke? Meron na siyang kinuwang assassin na papatay kay Pangulong Bongbong Marcos di umano. Ayon sa kanya yan with video pa yan. Kay F. Elisa at kay dating Speaker Martin Romualdez. And take note, no joke. Ang ina mo. Boom! Diba? Nako, talagang kawawa ka talaga Sara, talaga sa kagagahan mo. O tuloy natin, sinapak eh. Tignan mo, hindi, ito lang yan mga ka-eksena. Kung hindi mayor yan, halimbawa, hindi mayor at hindi Duterte ang apelido niyan, tingin nyo mananapak yan? Ng sheriff, ikulong ka niyan, di ba? Kaya malakas ang loob that time ni Sara Duterte dahil ang tatay niya nasa posisyon. Ang apelyido na Duterte, kinakatakutan. Nakuha nyo na kagad, mga ka-eksena, kung ano ibig sabihin ng pamilya nila. Boom! Ayaw sa... Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao. Kasi diba, kung baka sabi nga nila, tanggalin mo yung
pangalan mo, maging ordinaryong tao, kasubukan mo kung suntokin bilang sheriff, kulong ka. Kaya hindi pumalag at hindi talaga papalag sa'yo yung sheriff na yan. Kasi nga mayor ka, tatay mo pa mamamatay tao. Boom! Diba? O may death squad pa, sa tingin mo papalag sa'yo yan. Pangalawa, shield mo pa yung pagiging babae mo na para kang lalaki. Diba? Davao City. Sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff na nagpapatupad ng demolition order noon sa lungsod. Ang sheriff, si Abe Andres, ay kasama ngayon sa listahan ng mga witness na isinumite ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Duterte. Sa pre-trial Mayabang talaga yung mga Duterte, yung mga putang ina yan, mayabang talaga eh. Palibasa, talagang kinakatakutan eh. May nakapag-sabi nga sa live chat natin eh, na direct, alam mo ba, talagang pagka kumalabang ka sa mga yan, mawawala ka na lang. Maraming mga ano daw sa Davao, may mga gano'n na, nung ano pa yung araw daw na pag tumutuligsa sila, nawawala na lang daw pag may nakaaway o nakaalitan sa mga ano niyan. Di ba sabi nga ni Digong, yang si Sara, maldita yan, putang ina. Di ba? Oh. trial brief documents na isinumite ng prosekusyon at nakuha ng GMA News, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency ang bise na maging bayolente. Oh, di ba? Isa siya sa 8 witness kaugnay ng article of impeachment sa pagbabanta. Kayo, halimbawa, pagpalagay na natin, halimbawa lang po, yung mama, yung sheriff, tatay mo, o kaya kuya mo, o kaya kapatid mo, ano mararamdaman mo na sinapak ni Sara Duterte? 'Di ba? Nakakapangliit ng ano, 'di ba? Anong liit? Kumbaga nakakapanliit ng pagkatao kasi ginanon lang yung kapatid mo, ginanon lang yung asawa mo, ginanon lang yung tatay mo, 'di ba? Ng mayor. Bakit? Diyan pumapasok mga kaiksena yung side part ni Pulong. Boom! Bakit, Derek? Power tripping. Nasaan ba yung tubo? Diba? Wala hong pinagkaiba talaga itong mga putang inang tong magkakapatid na to. Kahit dun sa bunso na anak sa ewan. Diba? Nang pupukpok ng polis. Diba? Oh, ganun talaga ka mga demonyo tong mga magkakapatid na to. Ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Isa pang witness na nasa listahan ng prosekusyon. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Si Mary Grace Piatos, pangalang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds. Lumutang ito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress nang imbestigahan ang tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Diyos ko naman, oh, dyan nga sa PSA, agad-agaran yan na ano eh. Agad-agaran yan talagang siniyasat ng mabuti kung mayroon bang talagang species na nabubuhay na Mary Grace Piatos. Wala. Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang record na may pinanganak na may ganitong pangalan. Negative record po for Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Kokoy Villamin. Tama po ba? Tama po, sir. Pero paano ngayon ipipresenta sa Senate Impeachment Court ang isang multo? If ever Multo. Sa bagay, mahilig talaga si Sara sa multo. Utang ina niya eh. kasama, if ever lang, no? Oh. Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? Well, you remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are not fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds.
Tumanggi si Luistro na kumpirmahin kung kasama nga si Mary Grace Piatos sa listahan nila ng witnesses. Bawal kasi nilang talakayin ang merito ng kaso. Kasama rin sa mga inilistang witness ng prosekusyon Ito nakakatawa dito mga kaiksena. Oh. ang miyembro ng Duterte legal team na si Attorney Michael Powa. Dating nagsilbi si Powa sa ilalim ni Duterte bilang spokesperson ng Department of Education. I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Nakalista rin si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise para tumestigo sa inilahad na niya sa House Committee on Justice na pag-deliver ng confidential funds ng OVP sa ilang individual. Attorney Reynold Munsayak, dating spokesperson ng OVP, na nakita raw ni Madriaga na nasa bar kung saan nag-deliver si Madriaga ng pera. At Attorney Zulaika Uyo. Pag-ibig ko sa'yo, tunay at totoo. Sing tamis ng wine, sing tatag ng sunshine. Kinikilig na naman si Sarah dyan pag nakikita yung nunal ni Sulaika eh. Lopez, Chief of Staff sa OVP. Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, kasama sa mga inilistang witness ng prosekusyon, si dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, at dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Carandang Yan. na nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng bise at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, matigas-tigas yun Karandang. Oh. Well, I'm sure you have listened to the testimony of former Senator Antonio Trillanes, and there was mention in his testimony before the Committee on Justice of the role and participation of Attorney Carandang. That's about all I can say at this time. Ipipresenta rin ng prosekusyon ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise mula noong mayor at vice mayor pa siya ng Davao City hanggang sa maupo siya sa Office of the Vice President. Pero kine-question ito ng mga abogado ng bise dahil hindi naman daw impeachable official ang bise noong mayor at vice mayor ito. Kontra ng prosekusyon. First of all, integrity is a continuing requirement. And of course, when we speak about impeachable offenses, that relates to the fitness of the officer to occupy that particular position. Tama nga naman, di ba mga kaiksena? Hindi porket hindi impeachable yung nasa pagiging mayor ni Sara Duterte, hindi pwedeng magamit yung video na nanuntok siya. Nagpapatunay lang mga kaiksena kasi doon yung kung anong klaseng integridad meron yung tao. Di ba? Ay, nako talaga. Nakakita na may integridad tas ganun yung ginagawa. Nanununtok ng sheriff ng bubugbog. Tinukoy ni Representative Chel Jokno ang kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang pinag-usapan doon ay hindi naman yung mga nagawa o sinabing ginawa niya nung siya ay umupo na bilang justice. Those were allegations regarding what she did or did not do way before she became a justice of the Supreme Court. So kung yun ay relevant sa kaso niya, bakit hindi siya magiging relevant dito sa atin? Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd, kasama sa mga inilistang witness ay sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado. Patay ka dito, Sara, oh. Kaya lang ingat kayo palagi, ma'am, Gloria Mercado, Alam niyo naman ang binabangga nyo. At DepEd Director Resty Osias na nakatanggap umano ng mga sobrang may cash. Sa pre-trial brief naman ng defense team na nakuha ng GMA News, kasama sa nakalista rin bilang Ito na mga kaiksento, nakakatawa dito sa putang inang tong defense team ni Sara Duterte. Ulitin natin tanggap umano ng mga sobrang may cash. Sa pre-trial brief naman ng defense team Yan na. na nakuha ng GMA News, kasama sa nakalista rin bilang witness
sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Ramil Madriaga, NBI Director Melvin Matibag at dating Senador Antonio Trillanes IV para pabulaanan ang articles of impeachment laban sa bise. Gayun din sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Mga Wait lang, ano ba yung tawag dito? Ano ba yung tamang proseso? Pagka ganyan, pagka yung meron kayong aatinan na na halimbawa, kaso, kunyari hearing So, halimbawa na-file sa, di ba ganun yun? Halimbawa na-file sa ganitong lugar yung kaso, kung ano pang mga, pwede ba yun? Pupunta kayo doon. Kasi iniisip mo direct, baka mamaya pag nagpuntahan, halimbawa, pinatawag si ganito, si Trillanes, pinatawag si ganito. Siyempre, kung utos ng halimbawa, ng korte, tapos habang bumabiyahe, nirat-rat, Boom! Diba? Oh. Hindi, naisip ko lang naman, na kasi halos lahat ng copycat na witness, di umano, ng defense, witness yan originally ng prosecution. So, bakit, di ba? Bakit anong issue ng pagkuha din, pag-copy din ng mga testigo at ebidensya? Kalokohan yun. opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Commission on Audit, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority, at iba pa. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. So yun mga kaiksena, kayo na ang humusga pero talagang nakakasulasok talaga itong mga pinagagawa ni Sara. Alam nyo, ako malakas talaga, ako ko, maano to, may impeach to. Wag lang talagang may mangyayaring hindi maganda kay Pangulong Bongbong Marcos kasi meron ngang banta diyan kay Pangulong Bongbong Marcos kaya dapat ingat at sana sa lahat ng mga possible witnesses na buhay dapat mag-iingat kayo at syempre huwag kayong magpabaya sa mga paligid nyo ha. Maraming salamat mga kaiksena and see you again sa susunod nating videos. Subscribe na agad sa channel